To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. Oh, shit! But you have the power to... Protesta ng Pilipino, gustong pigilan dahil nalalaman ng buong mundo ang kabulastugan sa gobyerno. We've seen in our history that revolutions in the streets may topple governments, but they do not always heal and fight one another, but to stand together, not through protests or rallies, but through truth, unity, and justice. Donald Trump may payo sa mga Pilipino kung ano ang dapat gawin sa lumalalang nakawan, sangkot ang mga gahaman. Take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. God bless the Philippines. Now go out there and make it happen. Oh no. Rally sa Forbes Park, ikinagulat ng mga kawatan. Pilit pinipigilan pero patuloy na nanindigan para sa karapatan. Mga sikat na social media influencer nakiisa sa protesta para panagutin ang mga walang hiyang buhaya. I got you, homie! Sakaling bumaba si Bongbong Marcos ngayon, ang obviously na mahahalal si Duterte. Ano palagay mo din? Thank you very much, Congressman. Meow, 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 meow. Ano? Meow, meow, ano? Sumabay ka na! At samantala buong mundo nanunood kung ano ang kahihinatnan ng kaguluhan sa Pilipinas dulot ng nakawan at korupsyon. Since 2022, the government has spent roughly $9.5 billion on over 9,850 flood control projects meant to protect millions. But a shocking audit uncovered ghost project structures listed as complete on paper but never built. Mga susunod na protesta, alamin natin kung kailan at saan. Pag-uusapan po natin yan maya-maya lang. Para lagi ka ng updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi ng galit na galit ang mga dapuhan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Magandang araw ng Lunes, mga banateros at sa mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. At syempre, tayo nagbabalik para pasakitin ang ulo ng mga magnanakaw na yan sa gobyerno. At syempre, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-comment sa ating mga video. At eto na nga mga kababayan, nabulabog na po ang mga kawatan dahil sa kaliwat ka ng protesta na nangyayari sa ating bansa, no? Kagabi po, may sinigawang rally dyan sa gate mismo ng Forbes Park, okay, dyan sa Forbes Park, kung saan nakatira ang mga mayayaman at kung saan nakatira ang mga buhayang gahaman ng pera ng bayan na walang iba katulad ni Martin Romualdez. At yun po ang panawagan ng ating mga kababayang Pilipino, ilabas si Romualdez! So, nakita po natin kagabi ang galit ng taong bayan. So, wag po nating ititigil ito dahil ito lang po ang paraan para mailigtas ang Pilipinas sa tiyak na pagkaagnas at pagkawasak dahil sa kagagawan ng mga salot na personalidad sa lipunan, mga magnanakaw sa kaban ng taong bayan. At ito po ang ilan sa mga kaganapan kagabi sa rally na yon. Yan. Oh, nagkagulo na oh.
Ayan, may dumating po na pick up na napakalakas ng tugtog. Oo, pilit pinapaatras ng mga pulis. Yan. Bantay na bantay ang kaligtasan ng mga magnanakaw. Ayan po mga kababayan. So yan po. May dumating po dyan na pick up kagabi. Nakita natin doon sa mga vlog ng mga kababayan natin, kasama natin yung mga vloggers na, ayan, napakalakas ng tugtog at pilit pinaatras ng mga kapulisan. Okay? So hindi po tayo nakapunta dyan, pero alam ko nakapunta si Banat Bay, si Sir Jack nagpunta dyan, at si Jay Ibarra ata nagpunta dyan. Siyempre si Boss Dada. Hindi po tayo nakapunta kasi kahapon linggo medyo may pinuntahan po tayo, no? At hopefully sa susunod po ay makasama tayo para magpakita ng suporta sa ating mga kababayan. Okay? So yan po ang mukha. Yan po ang mukha ng hustisya sa Pilipinas. Kailangan pa nating sumigaw, kailangan pa nating pumunta sa kalsada na para ipanawagan ang ating nararamdaman, 'di ba? So hindi alam ng gobyerno natin kung saan ba talaga sila, kung saan ba talaga ang katapatan nila. At the same time, hindi rin alam ng ating mga men in uniform kung nasaan ba talaga ang katapatan nila. Pero naiintindihan natin. Dahil trabaho po nila yan. Trabaho po nila yan, yung sumunod sa kanilang commander-in-chief at kung sino man na kailangan nilang sundin, dahil yan po ay, sila po ay nauutusan. Okay? So, hindi natin nga alam kung saan ang katapatan nila. O sa bandila ba ng Pilipinas o doon sa makakapangyarihang mga politiko sa ating bansa, no? So hindi natin alam kung sa bulsa ba nila at karangyaan sa buhay ang kanilang katapatan o sa bandila ng Pilipinas. So hindi na po ito tama, mga kababayan, ano? So ang dami na po ng nangyayaring kaguluhan at araw-araw may natutuklasan tayo, nakatiwalian, dahil lang ito nga dapat ang pinagtatanggol nila dito ay yung mga kababayan or yung taong bayan na pinagnanakawan, di ba? Hindi yung mga magnanakaw na putang ina, bilyon-bilyon na nga nananakaw nila, pero pinoprotektahan, binabantayan. Samantalang ito, mga nandyan sa labas na yan, sila po ay sumisigaw ng hustisya, sumisigaw na panagutin ng mga kawatan. Pero bakit ganito? Parang baliktad ata nangyayari sa ating bansa. Yung mga magnanakaw, pinoprotektahan, at yung mga nagsasalita, yung mga nagpo-protesta na ninanakawan ay pinapalayas. Pero ano nga ba ang layunin at saan patungo ang mga protestang ito at ano ba ang goal natin? Ano ba ang gusto nating mangyari? Pakinggan po natin ang interview ng isa sa mga puno ng protesta. Walang iba kundi si Congressman Kiko Barsaga, no? So, quick question lang. Ano yung na-expect nyo ngayong gabi? Ngayon? Well, start pa lang natin to. So, ito yung first day natin and we will grow stronger and stronger. Next time, surprise na tayo kasi ngayon nakapaganda siya ng mga 2,000, 3,000 policemen sa loob ng Forbes Park. Next time, surprise na hindi nila alam kasi alam naman yung mga magnanakaw, hindi na sasabi kung else na magnanakaw kayo. Hindi natin sasabihin kaya tayo magpo-protesta, okay? Paano ka namin masusuportahan? Sa FB, just show your support online. Kung may mga protest na yun, laban kila Marcos, kila Romualdez, sa lahat mga magnanakaw, you can always go kasi this is our country and tayo, kung hindi natin upisan to, walang magbabago. We love you, Kiko! Sino yung mga dapat targetin? Martin Romualdez Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Sila talaga yung pinaka-mastermind ng lahat ng yan. It's impossible na wala silang alam dyan at wala silang ginagawa laban sa korupsyon. Kaya posibleng pinoprotektahan nila lahat ng mga korupsyon. Okay. Kung sakaling mapabagsak yung gobyerno, sino ipapalit? Kahit sino, basta wag lang si BBM. Wag lang sila. And anyone except Marcos. Wag lang sila. Kahit si Bimbi Aquino pa ilagay nyo. Kahit sino, basta wag lang si Marcos because anyone, well, practically everyone can bring a good future for our country except for Bongbong Marcos. Yun lang. Congressman Kiko. I'm Kiko Matos. Few questions. Do you think may magyayaring resulta sa pagkalampag ng taong bayan? Yes. Ngayon o every day? Itong kabuuan na ginagawa natin ngayon? Well, hopefully, hindi natin alam, but we always have to increase our efforts. Lagi natin mas gagalingan pa natin next time. We'll bring more people, we'll have more equipment, we'll make a larger amount of noise.
And may I know your opinion about yung pagbato ng issue mula sa paikot-ikot sa Kongreso and then sa Senado, tas ngayon ibinabato ngayon sa ICI. Siyempre frustrated na yung mga tao, nagbi-build up na yung anger. Ano yung masasabi mo sa mga nangyayari? Problema kasi dyan in terms of in legal terms ay pag lagi nating iniintay, lagi nang natin hinahayaan sila, people will keep losing faith in the justice system. Kasi ngayon nga, wala pang napapakulong, and that's the very big issue here. If the justice system fails us, who can we depend on? And that's why we are here, instead of just waiting for the courts to bring justice for us. So if walang justice, tas mag-escalate ang situation, who can help us? If the situation escalates, firstly, it will lead to economic collapse, and secondly, it might possibly lead to Mindanao secession, civil war, everything. There are plenty of potential downsides, potential chaos that will emerge pag walang nagbago dito. Kasi lumalaki na yung issue nakita natin sa mga ibang bansa, yung mga nagpo-protesta doon, yung mga nasusunog na mga government buildings doon. And we're very close to that point. So we don't want to reach that point. Gusto natin ng peaceful protest, and we want positive change in our government without necessarily sacrificing any government structures. How about the military? Do you think they can take over? Do you think pwede natin sila asahan? Very possible. Very yung military kasi, they depend on the will of the people. Once we show that the people are angry at the government, sila din ang mag-withdraw ng support. Ito ang nangyari ng EDSA on the recent people power yung nawala siya. Last question. I've heard na you wanted to be the House Speaker. What would you do to change the situation? If I become House Speaker or to become House Speaker? The leader. Once I'm the leader, I'll make sure to imprison everyone involved. And kahit if that involves half of Congress, if that involves 100, 200 congressmen, then I will do it. How about the change of constitution? That's also very possible, pero ngayon, the constitution, it will be a legal term. Ngayon, ang problema natin, our immediate issue is the stolen funds and the pervasive corruption within our government. Any constitutional change will happen after that. Okay. But would you believe or support in the death penalty? Kasi yung mga tao, I'm assuming lahat. Maraming naghihingi ng death penalty. Naghihingi ng death penalty. Yes, very supportive, especially for rapists, murderers. At ang problema kasi natin, we are one of the most populated, we're one of the countries with the most populated prisons. Yung death penalty, ba't pa natin hayaan mabuhay ng mga 20 years, 30 years yung mga nagmamanyak ng mga bata when we can just kill them and save all the money that we would have spent on their food and on their cells. Kung sakaling bumaba si Bongbong Marcos ngayon, ang obviously na mahahalal si Duterte, ano palagay mo din? Well, anyone except Marcos, I'm pretty sure na siya naman ayaw niya kay Marcos, so I'm sure that she will be able to imprison those involved in the flood control kasi hindi naman sila bati ni Romualdez, hindi naman niya poprotektan sila Romualdez at yung mga congressman na gusto siyang ipa-impeach. So it's very possible that we will get justice. One last question, Congressman. I've heard nagbo-boxing ka. Nagbo-boxing. Baka pwede tayo mag-train minsan. Sure, sige. Yeah, thank you very much, Congressman. Meow, 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 meow. Ano? Meow, meow, ano? Sumabay ka na! Ayan, Pilipinas, sumabay ka na! So, malinaw po mga kababayan, para mapanagot ang mga magnanakaw at nagpapahirap sa ating bansa at sa ating mga kababayan, sa atin mismo mga Pilipino, no? Sabi nga ni Kiko Barsaga, kahit sino yung puno dyan, okay lang, wag lang si Marcos, which is good. Good answer, ha? Kasi walang kulay, dapat ganun para walang question, di ba? Kahit sino, iisang sigaw para sa paglaya ng Pilipinas sa kamay ng mga magnanakaw. Di ba? At dahil sa ingay ng ginagawa ng mga kababayan natin ng mga nagpo-protesta at ang mga nagngingit-ngit ng mga Pilipino sa Pilipinas ay umaabot na po ang alingaw-ngaw at ang ingay nito sa buong mundo. Itong issue ng talamak na korupsyon sa Pilipinas ay umaabot na po sa iba't ibang panig ng mundo. Noong nakaraan po, may nakita tayo na video na pati mga Kano ay alam na nila ang nangyayari sa Pilipinas. Nakapost pa yan dyan sa channel natin. Noong nakaraan naman, mayroong kababayan tayo sa Oslo, Norway na nakaranas ng discrimination dahil sa nangyayaring nakawan at korupsyon sa Pilipinas. Ganun po katindi ang epekto ng nakawan. Umaabot ang problema natin sa ibang bansa. So ibig sabihin, gising ang buong mundo. Nanonood sila sa bawat protesta at pagsigaw ng bawat mamamayang Pilipino sa nangyayaring bansa. Dahil ang mga sikat nga na influencer ng bansa natin ay sumasali na. Ito po, malalaki po ang mga following nito, katulad na lang halimbawa, yung nag-interview kay Congressman Kiko Barsaga. Isa ito sa mga inahangaan natin ng mga influencer na transparent sila, very vocal about what they feel.
kung ano nangyayari at kung anong gusto nilang mangyari. Like Kiko Matos, na alam natin na controversial ito. At of course, itong isa pa na controversial din na si Chai Chester. Sikat na sikat sila sa social media, Facebook, Instagram, name it, lahat ng social media, laman ng mga muka at mga opinion nitong mga influencer na ito. At dahil dito, nalalaman ng buong mundo ang panggagago ng mga anibal na politikong ito sa Pilipino. So, ito po, ang katunayan dyan, mga kababayan. Ayan. Okay? So, meron pong post dito ang Optic Politics, ano? Ito yung English, no? English po itong post na ito. So, ang gagawin natin, ita-translate po natin ito sa Tagalog para maintindihan ng lahat. Ito po ay wake-up call sa mga Pilipino at pinaalalahanan po tayo na may magagawa ka sa bayan mo kahit ikaw ay ordinaryong Pilipino. Ito po ay naglalaman ng mga kaganapan, totoong pangyayari sa ating lipunan na kung ano magiging epekto nito sa Pilipinas at ang magiging epekto sa mundo at kung ano ang magiging sasabihin ng ibang bansa tungkol sa mga pangyayaring ito dito sa ating bansang Pilipinas. So ito po, umpisa na po natin. Alam na ng Amerika. Hindi maikukubli ni Marcos Jr. ang katiwalaan sa likod ng diplomasya, Optic Politics, Editorial Analysis, October 8, 2025. Tuluyan ng tinanggal ng Estados Unidos ang maskara ng Administrasyong Marcos sa kanilang 2025 Investment Climate Statement. Inilarawan ng United States Department ang korupsyon sa Pilipinas bilang laganap at matagal nang umiiral. Isang sistematikong sakit na kumakain sa kaibuturan ng mga pampubliko at pribadong institusyon. Ang pagtatasa ng Washington ay hindi diplomatiko. Ito ay isang direktang pangsusuri. Ayon dito, ang Pilipinas ay nananatiling nakabaon sa katiwalian, mahinang pagpapatupad ng batas at mga institusyong ginagawang sandata ng politika, mga kondisyong pumipigil sa pamumuhunan at pagtitiwala. Hindi na ito simpleng kahihiyan sa loob ng bansa. Isa na itong pandaigdigang babala. Nilinaw na payag ng US na batid na ng mga foreign investors na sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi lamang nananatili ang korupsyon, ito'y lalo pang umuusbong. Ang tiyempo ng payag, ilang araw lamang matapos isumite ng Independent Commission for Infrastructure or ICI ang kanilang ulat noong October 8, 2025 na nagre-rekomenda ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa ilang kilalang personalidad ay lalong nagpapatingkad sa isang nakababahalang katotohanan. Hindi lamang crisis sa pamahalaan, kundi kinakaharap ng Pilipinas. Ito ay nilalamo na ng bulok na sistema ng mga institusyon. Ang rekomendasyon ng ICI kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya ay naglalaman ng mga kilalang-kilala sa mundo ng kapangyarihan at pribilehyo na sina House Speaker Martin Romualdez, pinsan at political strategies ng Pangulo, Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, former Senator Bong Revilla, Mayor Abby Binay, Undersecretary Tribe Olivar, Commissioner Mario Lipana at maging ang mga kontratista at District Engineer ng DPWH. Ang mga pangalang ito ay umalingaw-ngaw sa Kongreso, City Hall at mga tanggapan ng mga gabinete na nagpapatunay na ang katiwalian ay naging isang masamang alyansa sa pagitan ng mga mambabatas at burokrata at kontratista. Ang mga proyektong iniimbestigahan ng mismong mga flood control program na ipinagmamalaki ng administrasyon ni Marcos bilang mga milestone sa infrastruktura. Sa katotohanan, ang mga ito ay mga di-umano'y ghost projects, overpriced contracts at substandard works na isinagawa sa pakikipagsabuatan ng mga lokal na opisyal at pambansang ahensya. Dinokumento ng ICI ang mga pattern ng kutsabahan, dinayang bidding at sistematikong kickbacks habang ang DPWH ay patuloy na gumagana bilang isang paligsahan para sa mga political at financial deal. Tinukoy din sa ulat ng US State Department ang 2024 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, kung saan ang Pilipinas ay nasa kahiya-hiya, ika-114 na pwesto sa 180 na bansa. Isang nakababahalang patunay kung paano bumagsak ang pamamahala. Ang mas nagpapalala po ay patuloy na nagpapalabas ng Administrasyong Marcos ng malinis na imahe sa ibang bansa habang ang panloob na makinarya nito ay bumabaho sa kabulukan. Ang Office of the Ombudsman ay nananatiling tahimik, pinahina ang kapangyarihan ng komite na dating huling sandigan ng pananagutan ay pinatigil sa ilalim ng kailahinalang mga dahilan. Di umano'y upang pigilan ng mga testimonya at dokumento ng direktang mag-uugnay sa Office of the President sa mga maanumalyang transaksyon.
Kung pinahintulutan sanang magpatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, ang ebidensya ay direktang tuturo sa Malacanang Palace. Itinuturo na ang ulat ng ICI ang Romualdez Network, isang web na mga impluensya na umaabot mula Kongreso hanggang sa mga public works, na nagkakabit sa politikal at pinansyal na interes ng mismong Pangulo. Ang sadyang pagpigil sa mga investigasyon ng Senado, ang panangkot sa mga whistleblowers at ang inorkestrang pananahimik ng mga media at nagtuturo sa isang bagay. Isang rehimeng mas takot sa pagkakabunyag kaysa sa pagkawala ng tiwala ng mamumuhunan. Gayunman, binatikos ngayon ng US ang panluloko sa formal na nabanggit na katiwalian bilang isang hadlang sa paglago ng ekonomiya at foreign investment. Epektibong binigyan ng babala ng Washington ang gobyerno ni Marcos. Ito ay nagpapahiwatig na ang international community ay tiwala sa diplomasya at lalong nakasalalay ang tunay na reforma, hindi sa mga press release or photo op. Ang pagsisiwalat na ito ay tumatama sa puso na tinatawag na economic diplomacy ni Marcos. Ang mga bansa mismong nililigawan niya para pamuhunan ngayon ay tumitingin sa Pilipinas bilang isang high-risk environment o mataas ang panganib. Hindi dahil sa mga tao potensyal na ito, kundi dahil sa kasakaman at kawalan ng pananagutan or impunity ng mga pinuno rito. Ang kabuktutan ay mapait habang si Marcos ay nangangaral tungkol sa digital transformation, transparency at blockchain governance. Ang parehong administrasyon ay kinakusahan ng pagtago ng bilyon-bilyong questionable kontrata sa infrastruktura at pagprotekta sa mga kakampi na nakikinabang sa pagnanakaw. Ang panawagan ng ICI para sa Immigration Lookout Bulletin Orders ay hindi lamang simpleng pamamaraan. Ito ay isang red flag para sa international community kapag ang sariling ahensya ng investigasyon ay isang bansa ay naghahangad na pigilan ang mga mambabatas at mataas na opisyal na tumakas sa pabutay ibang bansa. Ay malinaw na itong nagsasabi tungkol sa antas ng kawalan ng pananagutan. Lubos na nauunawaan ng international community, lalo ng Estados Unidos, ang lingwahe ng katiwalian. At ngayon, ang lingwaheng iyon ay malakas at malinaw na binibigkas ng Maynila. Kung patuloy na babaliwalain ang Administrasyong Marcos ang mga babalang ito, mas malaki pa sa kahihiyan ang nakataya. Nariyan ang economic isolation, pag-alis ng mga mamumuhunan, investors withdrawal, at kawalan ng tiwala sa diplomasya. Ang pahayag ng US ay hindi lamang isang obserbasyon. Ito ay isang hudyat sa global market na ang Pilipinas sa ilalim ni Marcos Jr. ay malapit ng maging isang paraya or incredibility, tinutuligsa dahil sa kawalan ng kredibilidad. Sa huli, walang anumang political spin or pampulitikong palusot ang makakatakip sa katotohanan nakikita ng buong mundo. Isang gobyernong nalulunod sa iskandalo, isang kongresong nakukompromiso ang sarili nitong pananahimik, at isang pangulo na nagtatago sa likod ng diplomasya habang ang kanyang pinsan at mga kaalyado ay nagpayaman sa pamamagitan ng pagkabulok ng bansa. Kaya ang mensahe mula sa Washington ay umalingaw-ngaw na tila isang hatol: ayusin mo ang iyong bahay, Ginoong Pangulo, bago magdesisyon ang mundo na wala ka ng pag-asa pa. Sapagkat hayag na ngayon ang katotohanan na alam ng Amerika, alam ng mundo, at hindi magtatagal, alam na rin ng bawat pamilyang Pilipino. Yan po ang editorial galing sa Optics Politics, mga kababayan, kung saan makikita natin na yan po ang transparensiya or yan po ang nakikita natin na nangyayari sa bansang Pilipinas. At dahil sa mga pangyayari ito sa Pilipinas, mga kababayan, pilit nila ngayon na kinakalma ang taong bayan na sinasabihan tayo na huwag magprotesta sa kalsada. Bakit? Napapahiya kasi ang gobyerno, mga kababayan, sa buong mundo at nai-expose lahat ng kabulastugan sa nangyayari sa Pilipinas. At binubudol na naman tayo ng mga politikong ito. Pero hindi nila mapagtatakpan o hindi nila maitatago, mga kababayan, na itong nangyayari ito ay kalat na hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. The Philippines is an incredible nation with so much potential, but to truly succeed, you need to make big changes. First, end corruption. Drain the swamp like I did in America. Second, strengthen your military. No one will mess with a strong Philippines. And third, put your people first. Jobs, safety, and prosperity should be your mission. Believe me, nobody knows winning like I do. And if you take charge, the Philippines will be unstoppable. To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future,
and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. God bless the Philippines. Now go out there and make it happen. Go out there and make it happen. Yan po ang payo ng Amerika sa mga Pilipino. At hindi lang po Amerika, hindi lang Oslo, Norway, hindi lang Europa, kundi sa iba't ibang panig ng mundo nakakarating na po ang balita. Now, the story is coming in about a corruption scandal over flood control projects is fueling anger across the Philippines, where billions in public funds have vanished while floods devastate communities. Social media is ablaze with anger aimed at lawmakers, contractors and their so-called nepo babies, children of elite, flaunting lavish lifestyle funded by taxpayers' money. With a massive anti-corruption protest set for this week, President Marcos Jr. is promising to tackle the crisis, but public trust is at breaking point. Nako. The Philippines, one of the world's most typhoon-prone nations, faces worsening floods that turn street into rivers and displace families monthly. Since 2022, the government has spent roughly $9.5 billion on over 9,850 flood control projects meant to protect millions. But a shocking audit uncovered ghost project structures listed as complete on paper but never built. Naku po, alam na ng buong mundo na may mga ghost projects sa Pilipinas, talamak ang korupsyon, may mga flood control projects na kompleto sa mga papeles pero hindi na itayo. Yan po. At alam na rin ng Amerika, binasa natin kanina, pinakita ko sa inyo yung video ni Trump, na talagang ito po, mga kababayan, ay nakakabahala. This is ridiculous, mga kababayan. No? Nakakalungkot dahil pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Samantalang ito, mga magnanakaw na personalidad, mga politiko sa Pilipinas, mga ngayon, nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. So yan. Yan po ang patunay na nanonood sa atin ng buong mundo, mga kababayan. Nakaantabay din sila sa mga nangyayari sa Pilipinas. Well, in fact, alam na alam po nila ang tunay na nangyayari. Nag-aabang din sila kung ano or sino ang makukulong, sino mapapanagot. Siyempre, curious din sila kung sino ang mga salarin at kung sino ang mga magnanakaw. Tapos, ngayon mga kababayan, inaamo-amo tayo ng gobyerno. Sinasabihan tayo ng gobyerno, mga kababayan, na tayo ay huwag magalit, tayo ay huwag magpoprotesta sa kalsada. 'Di ba? Putang ina. Sasabihan nyo kami na huwag magalit para pagtakpan or inutusan kayo ng mga amo ninyo? Bakit di nyo sabihan ng mga amo ninyo muna na huwag magnakaw para walang gulo at wala nagagalit ng mga Pilipino? Huwag nyong isisisi sa mga nagrarally or nagpoprotesta ang gulo na ito dahil ang may gawa nito ay yung mga amo nyong politiko at mga personalidad na malapit ng sunugin sa impyerno. Tuloy-tuloy ang laban, mga kababayan. Walang titigil hanggat hindi napapanagot ang mga kawatan. Pinapaikot lang tayo ng mga hayop na yan. Hindi tayo titigil hanggat hindi nahuhubaran ng maskara kung sino ang mastermind na alam natin na kanilang pinagtatakpan. Tapos ngayon, dahil nalalaman na ng buong mundo ang nangyayari sa Pilipinas, ito, mga kababayan, ang sinasabi ng Malacanang. Ito pakinggan nyo. 9,800 ghost I've seen in our history. Ayan. uncovered ghost project structures listed as complete on paper but never built. Remember, real change cannot be achieved through division, chaos, or violence. We have seen in our history that revolutions in the streets may topple governments, but they do not always heal a nation. Today, we are called not to fight one another, but to stand together, not through protests or rallies, but through truth, unity, and justice. Let us expose corruption, not with anger, but with justice. Nako! Let us work hand in hand to bring the guilty to account and to finally end the suffering of our people. Let this be our rallying cry. This time, we do it right. For our country, for our children, for a truly better Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan.
So, yan po mga kababayan, ang sabi ni dapat matuto tayo sa nakaraan. Nangyari na to dati, nag-protesta na tayo sa kalsada, pinalitan natin ang leader. May nangyari ba? Meron. Oh, nakawala tayo sa martial law. Nakawala tayo sa nakawan, na inubos ng dating rehimen ang pera ng taong bayan at doon tayo nagsimula na magkautang. So sabi niya, kailangan natin na matuto sa history ng Pilipinas. We actually learn. The Filipino people has already learned from the past history. And that is the reason why we are celebrating the past movement like Rizal Day, Independence Day, Bonifacio Day, etc. Diba? Kasi naniniwala tayo na may impact yung nangyari na nakaraan sa itinatakbo ng bansa natin at ng kabuhayan natin sa kasalukuyan. Ang problema natin, yung mga politikong gahaman na sarili lang nila ang iniisip nila, hindi ang bayan, hindi ang bansang Pilipinas. We learned the lesson, but the corrupt individuals haven't learned. Diba? Our rotten politicians and cohorts, yung mga kasama nila, they didn't learn the lesson. They haven't learned. They have not learned the lesson of the past. At baka hindi nyo alam na sa bawat leksyon na ating pinagdadaanan, meron tayong natututunan at merong nabubuksang pintuan para sa panibagong bukas at sa inaasam-asam natin tagumpay. Pero sa tingin ko, kayong mga kurap, wala talaga kayong natutunan sa nakaraan. Dahil sa inyong mga kaswapangan, wala kayong pakialam kung anong kahinatnan ng gobyerno ninyo dahil alam ninyo ang Pilipino ay mag-iingay. Tapos ngayon, sasabihan mo kami na huwag kaming magpoprotesta, huwag lang mag-iingay sa kalsada, gawin natin ang tama. Ano ba yung tama? Tama ba yung protektahan yung mga gago magnanakaw sa gobyerno? Actually, mga kababayan, ayaw daw na maulit ang nakaraan. Actually, sila ang umuulit na nakaraan. Dati ninanakawan tayo ng mga banyaga, di ba? Ninanakawan yung mga natural resources natin, yaman ng Pilipinas, ninanakaw nila sa pamamagitan ng pagkubkob nila sa ating bansa. Ninakawan tayo ng karapatan, ninakawan tayo ng bansa, pero ipinaglaban tayo ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani, para magkaroon tayo ng bansang malaya. And then 1986, nakalaya ulit tayo sa isang malagim na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. So may nangyaring maganda sa Pilipinas. Pero ang hindi natuto ay ang mga politiko, mga kababayan. Sila mga tiwali, mga korap na politiko, hindi natuto sa nakaraan dahil paulit-ulit nilang ginagawa ang pagkakamali na nagawa ng mga politiko at mga personalidad na nakaraan. Ngayon, muli na naman tayo ninanakawan. Di ba ganito din ang nangyari sa kasaysayan? Binababoy nyo ang pinaglaban ng mga ninuno natin. Binababoy nyo ang pinaglaban ng ating mga bayani. Binalasubas nyo ang mga Pilipino, binalasubas nyo ang Pilipinas. Tinanggal nyo na naman ang dangal ng Pilipinas, ng bandila ng Pilipinas. Tinanggal ninyo dahil kahiyahiya tayo ngayon sa buong mundo. Di ba? Mahiya tayo. Kaya naman, sikat na naman tayo sa buong mundo. Nanonood po ang buong mundo po sa atin, mga kababayan. Tapos inuutusan tayo ng gobyerno sa pamamagitan ni Asorin, kaya pala Asorin kasi Asorin, na huwag daw magalit, huwag mag-rally sa kalsada, dahil sila daw ang bahala, sila daw ang gagawa ng paraan para mapanagot ang mga pagdanakaw. Paubayan na lang daw natin sa kanila, or dito sa sinasabi na lang, Independent Commission on Infrastructure. Pero putang ina nyo, ayaw nyo ipakita sa amin kung anong ginagawa ninyo. Naghahanap kami, nananawagan kami ng transparency, tapos ayaw nyo ipakita kung anong ginagawa ninyo. Tapos utusan mo kami na huwag magalit, huwag magprotesta, tangina. Pangungunahan mo kami sa damdamin namin, pero ito lang ang maririnig namin sa iyo. Ito. Ano sinabi niya dyan, mga kababayan? Kanina lang po yan. Ang sabi niya dito, ICI, sinabing wala pa silang nakikita na sangkot na opisyal sa flood control. As of now, wala pa kaming nakikita. Putang ina nyo, ilang buwan na kayo nag-iimbestiga, wala pa kayo nakikita. Tuloy natin. Hindi pa matukoy ng Independent Commission on Investigation or ICI kung may mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Dahil ayon sa kanila, isinasagawa pa ang investigasyon mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na antas.
Ayon kay Special Advisor Rodolfo Azurin, sa ngayon, wala pa kami nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Sa isang press conference, sinabi ni Azurin at ICI Executive Director Brian Osaka na magiging batay sa ebidensya ang anumang isasampang kaso. Sa kasalukuyan, ang mga natukoy lamang na sangkot ang tinaguriang Ghost Flood Control Project ay ang ilang kontratista at mga district signatories na lumagda sa mga dokumento at proyekto. So ito na mga kababayan ang problema. Halatang-halata na. Yung mga boss nila, yung mga amo ng mga tiwaling kontraktor, mga kontratista na ito, hindi naman pipirma yan dyan eh. Wala sila makukuha ang dokumento dyan. Kasi nga under the table, ihahatid yung pera na mali-maleta, wala naman sila pipirmahan. Yun ay laway-laway lang. Para makagalaw na maayos ang mga kontratista. O sige, ibigay nyo sa amin ng porsyento, tapos walang pipirmahan. Ganon katalino ang magnanakaw. Ako ba magnanakaw ako? Ikaw ba magnanakaw ka na magbibigay ka ng trace na masasangkot ka? Hindi, syempre. Ang gagawin mo dyan, wala kang pipirmahan. Pero ang totoo, ikaw ang amo, ikaw ang nagbibigay ng go signal kung kanino mapupunta ang proyekto, depende sa putang ina makukuha mo na porsyento. Tapos sasabihan mo kami, Azurin, na huwag magalit, huwag magprotesta sa kalsada. Ilang buwan na ba kayo nag-iimbestiga? Nag-umpisa daw sila sa mabababa. Dahil na kung inumpisa nyo sa malakas yan, sa taas yan, mula sa taas, madali na lang yan pababa. Diba? Ginagago nyo naman ang mga Pilipino. Ang daming pangalan na binanggit sa Senado hanggang ngayon, di nyo rin alam kung sino kakasuhan ninyo. Ganyan po tayo ginagago ng mga ito. Halatado na eh. Diba? Pero hindi na maluloko ang mga Pilipino. Pero may problema nga tayo. Iba-iba ang landas na tinatahak ng mga Pilipino. Putang ina. Hati-hati pa rin tayo dahil kahit pinanakawan na tayo, binabalasubas na tayo, iba-iba pa rin takbo natin. Iba-iba takbo ng utak ng mga Pilipino. Meron pang mga Pilipino matataas ang ihi. Tulad nito, mga kakampi. Dapat isang tabi muna yung differences. Walang politika. Dapat magsama-sama muna tayo para sa Pilipinas. Magkaisa tayo para sa Pilipinas. Diba? Para sa bayan. Pero nga, ang iniisip nila dahil next in line o sinasabi ng batas, si VP Sara Duterte ang papalit. Nagkakaroon sila ng hindrance. Nagkakaroon sila ng reservation kung paano nila ipapakita yung galit nila. Nagkakaroon sila ng reservations kung paano nila ilalabas ang tunay na damdamin nila patungkol sa korupsyon. Galit sila pero kinokontrol nila kasi nga ang papalit si VP Sara ayaw nila. Okay, sige ganito na lang. Magkaisa muna tayo mga Pilipino, walang dilaw, walang pula, walang pink. Ayusin muna natin ang Pilipinas. Pagkatapos nito, tsaka tayo mag-decide kung sino ipapalit natin. Magbotohan tayo. Wala namang problema yun eh. Lahat imbestigahan, pati yung sinusuportahan namin, imbestigahan. Walang problema doon. Kasi kami, bilang mga supporters, nagtitiwala kami na maayos at malinis ang aming sinusuportahan. Kayo rin ba? Pero ngayon, sana magkaisa muna tayo para sa Pilipinas. Sana magkaisa muna tayo bilang mga Pilipino. Kaya lang problema itong mga pinklaw na tataas ng ihi. Naturingan sila ng mga matatalino pero mga ugaling kanal. Diba? Ugaling kanal, astang mayaman, ugaling kanal, tapos mga pananalitang kanal. My God. Ganyan pala kayo mga kakampi. Bakit ko nasabi? Ito, pakinggan nyo. Kinuyog po nitong mga kakamping at iba pang mga supporters ni Senator Risa Ontiveros at iba po ay control dahil sinisilip ko ay wala namang walang post. Pabago-bago, mga kaibigan. Kinukuyog nyo, pinuntahan nyo pa yung social media ng anak kong si Zoe. Naku, grabe. Tapos pinuntahan nyo yung social media ng misis ko. Tapos pinuntahan nyo yung social media ng Outbox Media at ng Cartoon News. Anong gusto nyo gawin? Kinuyog nyo. Ultimo mga lumang post. Kinuyog nyo. Para pagsalitaan ako ng masama, dinadamay nyo pa yung pamilya ko. Pero that's occupational hazard. Ang sinasabi ko lang, sana bago kayo magsalita ng ganyan, nag-iisip kayo because I expected more from you, being learned, being educated, being rich, sabihin na natin, being righteous. Sana naman ay mag-usap tayo dito bilang mga Ginoo, bilang mga sibilisadong mga tao. Ayun. That's how kakamping mindset looks like. Ganyan sila. Kasi sinasabi nila na mga edukado sila, di ba? Mga edukado, mga mayayaman, sila yung mahilig mag-cancel. I-cancel natin si artistang ganito kasi binabanatan yung sinusuportahan natin. Mahilig sila mag-cancel pero wala naman sila papanalong presidente.
ganon sila mag-cancel. Ganyan ang kawalan ng pinag-aralan yung mga kakamping. May pinag-aralan sila pero hindi nila ginagamit. 'Di ba? Ganyan ba talaga? Ganyan na bakayan nyo? 'Di ba? May putang ina, ugaling kanal yan. Magdadamay kayo ng mga taong walang kinalaman para lang masaktan ninyo yung taong kinagagalitan nyo. That's ridiculous. Oh, ako galit din ako kay Taberna eh. Galit din ako kay Taberna. Sa mga bagay na sinasabi niya, may mga sinasabi niya na ako hindi namin inaayunan. Actually binabanatan kami niyan, mga DDS, binabanatan ni Taberna. Pero hindi umabot sa ganyang laban. Kung sino may sala, siya lang. Bakit may dadama yung anak niya? 'Di ba? Binabanatan kami niyan ni Taberna na ginagamit pa nga ng mga putang ng mga pulawan at pinklawan para banatan kami ng mga vlogger, ng mga DDS supporter. Pero wala sa amin 'yon. Sa amin sa issue. Sa issue tayo magbase, hindi sa kung sino kapamilya niya. So hindi kung ano pwede natin magamit para masaktan siya. Putang ina, akala ko matatalino mga 'to eh. Oh, mas malala pa pala sa tubig ka na lang, dumi ng mga pag-uugali nito eh, no? Huwag ganyan, doon lang tayo sa issue. Kung sino yung involved, doon lang tayo, huwag tayo lalagpas ng linya. Pati yung asawa, pati yung anak na wala namang kinalaman, babanatan nyo? Oh. Ngayon, alam nyo na kung ano pagkakaiba namin sa inyo. 'Di ba? Oh. Ano pinagkaiba namin sa inyo? Sinasabihan nyo kami ng mga bobo, walang pinag-aralan, mga DDS. 'Di ba? Pero lumalabas sa kilos nyo, kayo ang mawalang pinag-aralan. Kami gumagana utak at puso namin. Kayo utak lang ata gumagana nyo, pero puso nyo mabaho. Wala kayong mga puso, di ba? Ano pinagkaiba sa gobyerno ngayon na walang puso, di ba? Oh, for God's sake. Pa-English pa kayo, pa-social pa kayo, basta, pero yung ugali nyo pala pang-imburnal. Di ba? Babanatan nyo yung anak ni Tunying na wala namang kinalaman. Ako hindi ko pinagtatanggol si Tunying. Buisit din ako dyan. Buisit kami dyan kay Tunying. Pero, that was before. Dati pinapatulan namin yan. Ngayon, di na. Wala na kami sa ganun, di ba? Nandun na tayo sa issue. Tapos na kami sa era na yung kapwa vlogger binabanatan. Puta, nakakasawa na. Wala namang mangyayari. Doon tayo sa issue, sa tunay na issue na may kinalaman sa ating bansa kung bakit tayo naghihirap. Doon tayo nakafocus dapat. Pero ito nakafocus doon sa mga kapamilya, ng mga tao kinagagalitan nila para masaktan ng loob. Ayusin na muna natin ang Pilipinas. Doon tayo maglaban-laban kapag naayos na ang Pilipinas. Gamitin yung talino nyo. Kung mahal nyo talaga ang Pilipinas. Kami, tinayanan namin lahat eh. Tinayanan namin para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Subukan nyo rin. Subukan nyo rin ang sarili nyo para sa Pilipinas. Kayo, nagsisigaw kayo, sinisigaw nyo. Puro kaartihan ang pinagsisigaw ninyo. Puro cancel dito, cancel doon. Diba? Yun lang naman alam nyo eh. In-expose lang ni Katunying yung kandidato nyo, na magiging kandidato nyo sa 2028. Puta, nagkaganyan na kayo. In-expose lang ni Tunying. Pati batang walang kinalaman, dinamay ninyo. Hindi ganyan ang ugali ng matalinong Pilipino. Ugaling kanto yan. Ugaling demonyo yan. O kami nga, payag kami na imbestigahan lahat ang sinusuportahan namin, walang problema eh. Diba? Tapos, nung in-expose ni Tunying, yung kabahuan ng ina-idol nyong si Risa Hontiveros na gago rin, galit na galit kayo. Sinasabihan nyo pang mamatay yung anak ni Tunying. Tanginang buhay yan, Kami, pumapayag kami na imbestigahan. Si Duterte, si Sara Duterte, lahat imbestigahan. Pero doon lang tayo sa tama. Huwag gagawa ng istorya. Kung talagang tiwala kayo sa sinusuportahan nyo, dapat hindi kayo natatakot na may skandalo. Kung tiwala kayo, dapat alam nyo sa sarili nyo na walang kasalanan ang sinusuportahan nyo. Tiwala kayo eh. Diba? Paano? Kung kasabwat si Hontiveros, okay lang sa inyo? Ayun nga, binulgar nito niyo yung mga papeles, diba? Na mayroong insertions. Diba? Amendments, insertions, walang pinagkaiba. Parehas lang yun. Ang bottom line doon, may napuntang pera kay Risa Hontiveros para sa flood control project. Now, kung naniniwala talaga kayo na walang kinalaman si Hontiveros, magalit kayo sa gobyerno, huwag sa anak ni Tunying. Buksan yung mga mata nyo, buksan yung mga utak nyo, kasi sabi nyo matatalino kayo eh. Tanggalin nyo muna galit sa dibdib ninyo. Para makapag-isip kayo ng matino.
Si Ontiveros, ginamit nila yan para makulong si Pastor Kibuloy. Ha? Para mapagtakpan din yung mga insertions. Ha? Isipin nyo, ha? Ilang bilyon yung napunta kay Ontiveros. Ha? Oh, at yung issue ng amo ninyo na nagbabayad ng testigo. Yan si alias Rene, lumabas dahil binabayaran siya ng milyon ni Ontiveros. Oh, ginagamit yang idol ninyo, ginagamit ng gobyerno yung unang totoo. Akala ko matatalino kayo, pero simple arithmetic, di nyo makita kung ano sagot. Diba? Ang Risa Ontiveros ninyo, kasabwat ni Marcos. Kung hindi man kasabwat, nakipagkasundo na yan kay Satanas. Para yung mga kalaban nila sa 2028 election, mawalis, mawala, sila na lang maglalaban na mga mahihina. Dahil wala nang pangyayari sa investigasyon ng ICI, putang ina, maniwala kayo dyan. Ang paraan lang dito, mag-ingay, magprotesta, kung pwede revolusyon, pero sa mapayapang pamamaraan. At hindi natin magagawa yan, hindi mangyayari yan, kung may iba't iba tayong pinaglalaban. Putang ina, wag na muna mga politiko ipaglaban natin. Ipaglaban muna natin ang Pilipinas. Pag maayos na Pilipinas, tayo bumalik sa bakbakan. Pero ngayon, kawawa tayo, kawawa mga anak natin, at magiging anak ng mga anak natin. Diba? In-expose na nga, ayun oh. May mga listahan na. May mga listahan na kung magkano napunta sa kanya. Kami nga, yung mga Duterte, walang ebidensya pinapakita, pinapayagan namin, imbestigahan siya Imbestigahan sila Kasi alam namin na malinis ang pangalan nila. Kung hindi sila magtatanim ng ebidensya, wala silang makukuha sa mga Duterte. Dapat kayo ganun din sa sinusuportahan ninyo. Diba? Dahil diyan, sa kagustuhan ninyo, sa sobrang talino ninyo daw, nagiging demonyo na kayo Pati yung walang kinalamang anak ni Tunying, gusto nyo pang mamatay? Putang ina, kami na mga Duterte supporter, kahit sa hinagap, hindi namin, kahit mabanggit man lang, yung anak niya sa mga vlog namin, hindi namin ginagawa yun kasi hindi kami ganun. Diba? Mga palamura kami, mga putang ina ninyo. Mga palamura kami. Pero lumalabas dito, na kahit mga palamura kami, mas may puso kami sa inyo. Mga ulol. Diba? Kung kayo nagsasalita, okay lang na may masaktan. Pero pag kami nagsalita at ibang tao nagsalita at nasagasaan, yung mga amo ninyo at pinagsuportahan ninyo, putang ina, nagiging demonyo kayo. Pati yung tao nakasurvive sa cancer, yung anak ni Tunying, asawa ni Tunying na hindi nga nagpapakita sa social media, hindi dadamay ninyo. Nasa utak nyo. Diba? Magkaisa muna tayo bilang Pilipino. Huwag pansarili muna. Pilipinas muna yung paglaban natin, huwag politika. Pag nasa rally po, pwede pa palayasin natin yung mga kurap. Yung mga kurap, yung mga pinangalanan, yung mga kurap. Hindi, magbabangkit kayo ng ibang pangalan dahil ayaw nyo, hindi ko alam kung na-insecure ba kayo sa ganda ng tao. Kung hindi kayo makaporma, dahil sapaw na sapaw kayo, ewan ko. Subukan nyo ipaglaban ng Pilipinas. Huwag yung pasarili yung interest muna. Doon muna tayo sa bayan, bago tayo magbakbakan. Diba? Ipaglaban muna natin ng Pilipinas. Marami pang mangyayari. Marami pang mangyayari ng mga protesta. Hanggang November 30 yan. Mag-isip-isip kayo. Yung mindset nyo kasi, magsasalita kami na palayasin ng kurap, pero ayaw namin pumalit si Duterte. Yun ang sinasabi ng batas Pero kayo bahala kung sino yung gusto pumalit. Kayo bahala kung sino ang gusto nyo ipalit na pagkakasunduan ng mga Pilipino. Kayo bahala, walang problema dun. Basta mapanagot at walang makaligtas dito sa korupsyon na ito. Dahil alam natin kung sino ang mastermind dito. Kailangan lang natin na sila ay masintensyahan para mapagbayaran nila kanilang mga kasalanan. Pilipinas muna, mga kababayan. Maawa tayo sa bansa natin. Maawa tayo sa mga kababayan natin. Kung may awa kayo. Kami, ginagawa namin lahat Diba? Tinataya namin lahat dito. Sana kayo din. So mga kababayan, kung may komento kayo dito sa napag-usapan natin, comment nyo dyan. Pag-usapan natin yan sa mga susunod natin talakayan. Risa Ontiveros. Huwag kang magsanta-santahan, putang ina ka. Huwag kang magalit-galitan sa expose ni Tunying. Humarap ka. Ipagtanggol mo sarili mo. Hindi yung gagamit ka ng mga trolls para pagdiskitahan yung bata na wala kalaban-laban, wala namang kinalaman.